Kabanata 30 na pinamagatang Si Huli, presented by Zaiza Marinduque. Kamusta sa inyong lahat? Ako pala si Zaiza, ang reporter ng Kabanata 30 na pinamagatang Si Huli. Ang kabanatang ito ay patungkol kay Huli, kung paano siya nagsakripisyo para kay Basilio at kung paano siya humingi ng tulong kay Padre Camorra, ngunit siya inabuso lamang ng praile. Buod ng kabanata. Nagpatuloy ang kalungkutan sa San Diego matapos ang pagkamatay ni Kapitan Tiago at pagkakakulong ni Basilio. Ngunit higit na ikinulungkot ng mga tao ang nangyari kay Basilio. Sa bayan ng Tiani, labis na apektado si Huli nang mabalitaan ng pagkakatayot ng kanyang minamahal. Hindi niya matanggap nang walang nagtatanggol kay Basilio, lalo na pumanaw ang tanging protektor nito na si Kapitan Tiago. Naisip ni Huli na siya na ang dapat gumawa ng paraan upang mailigtas si Basilio. Sinubukan niyang humingi ng payo mula kay Hermana Dali at iba pang opisyal. Ngunit wala silang magawa dahil nasa Manila si Basilio. Sa huli, iminungkahi ng hukom na tanging si Padre Camorra lamang ang makakatulong upang mapalaya si Basilio. Nagdalawang isip si Huli na lumapit kay Padre Camorra dahil sa takot at kaba. Lalo na't kilala ang pari sa pagiging mapangapuso. Sa kabila ng pag-aatubili, patuloy na kinumbinsi ni Hermana Dali si Huli na magpakumbaga at humingi ng tulong sa pari, sapagkat ito lamang ang muling pag-asa ni Basilio. Paglipas na ng araw ng pag-aalinlangan, sumama si Huli kay Hermana Dali sa kumbento. Labis ang pangamba at takot ni Huli, ngunit sa huli-hulihan na napilitan siyang pumasok sa kumbento dahil sa pangungutya at pangungudyok ng mga tao sa paligid. Sa kasamang palad, nangyari ang kinakatakutan ni Huli. Siya ay inabuso ni Padre Camorra. Kinagabihan, nabalita ang tumalon si Huli mula sa bintana ng kumbento dahil ng kanyang agarang pagkamatay. Ang pangyari ito ay kinagulat at ikinulungkot ng buong bayan. Si Tadanselo, ang lolo ni Huli, ay labis na nasaktan at nagwala sa harap ng kumbento. Ngunit walang nakinig sa kanyang hinaing, sa kanyang pagdaramdam at pagkawala ng hustisya. Tahimik siyang umalis sa bayan at hindi na muli nagbalik dala ang bigat ng pagkawala ng kanyang apo. Mga mahalagang tauhan sa kabanata. Ang una ay si Huli, ang pangunahing tauhan sa kabanatang ito. Siya ang kasintahan ni Basilio na nagpapakita ng matinding sakripisyo at pagdurusa. Naging desperado siya na iligtas si Basilio at sa kabila ng kanyang pag-aatubili, napilitang lumapit kay Padre Camorra na nagdulot ng kanyang trahedya. Sunod ay si Basilio, ang kasintahan ni Huli na nakakulong at walang protektor matapos mamatay si Kapitan Tiago na tanging protektor lamang ito. Ang kanyang kalagayan ang nagdulot ng matinding alalahanin at pagsasakripisyo ni Huli. Padre Camorra, ang pari na may masamang reputasyon sa mga kababaihan at nangaabuso kay Huli. Siya ang tanging may kapangyarihan na maaring makapagpalaya kay Basilio, ngunit siya rin ang naging sanhi ng trahedya ni Huli dahil siya mismo nagpakulong kay Basilio. Hermana Dali, ang nagsilbing gabay kay Huli at naghimok sa kanya na humingi ng tulong kay Padre Camorra. Siya ang nag-udyo kay Huli na pumasok sa kumbento sa pag-aasang maililigtas si Basilio. Tadanselo, ang lolo ni Huli na labis na nasaktan sa sinapit ng kanyang apo matapos ang trahedya ni Huli. Siya ay nagwala sa harap ng kumbento at sa huli ay tahimik na umalis sa bayan dahil ang bigat ng pagkawala ng kanyang apo na si Huli. Mga mahalagang tagpuan sa kabanata. Ang kabanatang ito ay naganap sa bayan ng Tiani, kung saan nanirahan si Huli at ang kanyang lolo na si Tadanselo. Sumunod ay sa kumbento, kung saan pumunta si Huli upang humingi ng tulong kay Padre Camorra upang mapalaya si Basilio. Mga mahalagang pangyayari ng kabanata. Una, nabalitaan ni Huli ang pagkakakulong ni Basilio at nagdesisyon siyang gumawa ng paraan upang mailigtas siya sa kabila ng kawalan ng protektor ni Basilio matapos mamatay si Kapitan Tiago.
humingi si Huli ng tulong kay Hermana Bali at iba pang opisyal. Ngunit wala silang nagawa dahil si Basilio ay nasa Manila. Sinabihan siya ng mga opisyal na tanging si Padre Camora lamang ang makakapagpalaya kay Basilio dahil sa makapangyarihan ito. Pangatlo, nagdalawang isip si Huli na lumapit kay Padre Camara dahil sa takot at kaba sa reputasyon ng pari. Ngunit sa huli napilitang sumama siya sa kumbento matapos ang pag-uudyok ni Hermana Bali at ng iba pang tao. Pang-apat, sa kumbento, inabuso ni Padre Camara si Huli na naging dahilan ng labis na pagkasira ng kanyang loob at nag-udyok sa kanya na tumalon mula sa bintana ng kumbento na ikinimatay niya. Labis na nasaktan si Tadansela sa nangyari kay Huli at nagwala siya sa harap ng kumbento. Ngunit walang pumansin sa kanyang paghingi ng hustisya sa kanyang labis na pagkadalamhati. Umalis siya sa bayan at hindi na muling bumalik. Mga mahalagang isyu. Una, kawalan ng katurungan para sa mga may hirap. Sa kabanata, hindi makalaya si Basilio dahil wala siyang makapangyarihan at tagapagtanggol. Habang ang ibang mga estudyanteng mayayaman at may koneksyon ay madaling nakalabas ng kulungan, na sa kasulukuyan ay may sistemang panghustisya ay madalas pa ring pabor sa mga may pera at kapangyarihan. Ang mga mahihirap na nagkakasala na pagbibintangan ay tumatagal sa kulungan dahil sa kawalan ng pambayad sa abogado, habang ang mga big fish o mga mayayaman o mga may pera ay malayang nakakalabas o nakakatakas sa batas. Pangalawa, pang-aabuso sa kapangyarihan or abuse of authority. Ang huling hiling ni Huli ay ang lumapit kay Padre Camara. Ang kura na may masamang reputasyon sa mga babae. Ginamit ng kura ang kanyang posisyon upang pansamantalahan ang desperasyon ni Huli. Kasulukuyang connection or connection in a reality, ito ay maiugnay sa mga isyu ng sexual harassment at pagsasamantala sa mga empleyado o subordinates. May mga tao pa rin nasa posisyong maging sa gobyerno, simbahan o kumpanya na ginagamit ang kanilang otoridad upang makakuha ng pabor, lalo na sa mga taong walang ibang matakbuhan. Talas-salitaan. Una, pagkapiit, pagkakakulong o pagkatapon sa isang tao sa bilangguan. Trahedya, na ang ibig sabihin ay isang malungkot at nakakapinsalang pangyayari na nagdudulot ng magiging sakit at pagdurusa. Pag-aalinlangan, kawalan ng kasiguraduhan o pagdadalawang isip sa isang bagay o desisyon. Pang-aabuso, hindi makatarungang paggamit ng kapangyarihan o persa laban sa isang tao. Kadalasan nagdudulot ng pinsala o paglabag ng karapatan. Pantao, pagdaraho, kalagayan ng matinding kahirapan o kakulangan, kadalasan sa material na bagay o kalagayang emosyonal. Mga mahalagang aral at mensahe. Ang mensahe ng kabanata ay nagpapakita ng sakripisyo at pagmamahal na handang gawin ng isang tao para sa kanyang minamahal, kahit pa ito ay nagdulot ng malaking panganib sa kanyang sarili, kagaya ng ginawa ni Huli. Nagpapakita ito ng kahalagahan ng pag-ibig at katapatan, ngunit sinasaklaw din ng aral na ito ang labis na mabigat at hindi makatarungan. Ipinapakita ng kabanata ang kawalan ng hustisya ng lipunan, lalo na kung ang nasa kapangyarihan ay inabuso ang kanilang posisyon, kagaya ng ginawa ni Padre Camara. Dahil siya ay nasa itaas at dahil si Huli ay problemado at desperada, ay inabuso niya. Kaya nahantong sa kinitil ni Huli ang kanyang sariling buhay. Mga teoryang pampanitikan. Una ay ang teoryang realismo. Ito ang pinakamalinaw na teorya sa kabanata. Ipinapakita rito ang hubad na katotohanan ng lipunan na inilalarawan nito ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino sa ilalim ng mga Kastila. Ang kawalan ng katarungan
ang kapangyarihan ng mga praile at ang desperasyon ng mga mahihirap. Hindi ito isang sugar-coated. Ipinapakita nito ang mapapait na realidad na ang inosente ay madalas nagiging biktima. Pangalawa ay ang teoryang sosyologikal. Nakatuon ang teoryang ito sa relasyon ng tao sa kanyang lipunan at kung paano nakakapekto ang kapaligiran sa kanyang kapalaran. Ang trahedya ni Huli ay hindi lang pansariling problema. Ito ay bunga ng bulok na sistema ng lipunan. Pinapakita rito ang social cancer, gaya ng korupsyon sa simbahan at gobyerno na siyang humuhubog sa kapalaran ng mga tauhan. Mga mahahalagang dialogo. Ito ay mula sa isipan ni Huli nang ito ay mahimatay. Si Padre Camara, ang kura. Hugot lines. Ang pag-ibig ni Huli ay wagas sa tunay, inalay ang dangal pati na ang buhay. Ngunit sa maling sistema, siya ay nasawi, luha at dusa ang tanging nabawi. Kapag ang hustisya ay para sa mayaman, ang mga dukha ang laging talunan. Katulad ni Basilio na walang kasalanan, nabubulok sa selda ng kadiliman.